Magandang araw! Kanina nga ay gumawa kami ng DIY pre-birthday shoot for my pamangkin. Since DIY na nga ang iyong photoshoot ay lubos-lubusin na ho natin ang lahat. Una nga dyan ay gumawa ako ng headband na susuotin niya sa mismong shoot. So kinuha ko nga ang iyong aking palda na matagal ko nang hindi nagagamit at ang mismong tela nito ang aking gagamitin sa paggawa ng headband. So subaybayan nyo lang ho ako kung paano ho gawin. Meron po itong lapad na 5 inches at haba na 15 inches. So ipinch lang ho natin ng 4 to 5 times at itali po sa gitna gamit ang rubber band. So, sa napapansin nyo ho, may exist po na tela at ang exist po na tela na yan ay hatiin po natin sa tatlo upang i-braid para magsilbing design sa gitna. Lagyan din po natin ito ng dagdag design na DIY rin gamit ang iba't ibang klase ng beads. So, ginawa ko ho yan ng flower beads at idikit lang ho natin gamit ang stick glue. At ang mismong band po ng hairband na ito ay galing din ho sa garter sa waist ng palda. So, binawasan lang ho natin para maging sakto po sa ulo ng bata. Pagdikitin lang ho natin yan para mabuo na ho yung ginawa nating headband. So, ayan na po ang ating ang kinalabasan ho ng ating ginawa para pong mamahalin na galing sa mall. Susunod ko naman hong ginawa ay ang standee letters. Una po ay binalatan lang ho natin iyong mga plastic bottles. Gamit ko ho dyan ay bote ng Coke at Cito Solo. Para iwas gastos ay karton lang ho ang ating gagamitin para sa paggawa ng standee letters. Mukhang madali lang pong gawin pero masakit ho sa kamay lalo na't may mga karton ho na makapal. Pero kere naman ho basta't mahal mo ang iyong ginagawa. Ang sunod ko namang ginawa ay pinagdidikit ko na ho iyong mga plastic bottles upang magsilbing pampatibay sa pagpapatayo ng ating standee letters. Pagdikitin lang ho nating mabuti para matibay po ang ating ginagawa. Pwede rin hong bottle ng Yakult ang gamitin ho natin kung sakaling gagawa rin kayo ng katulad ng aking ginagawa. Mas maganda hong gumamit ng plastic bottle dahil bukod sa matibay ang ating ginagawa ay nakakatulong pa ho tayong magbawas ng plastic sa ating paligid. So after ho niyan ay i-cover na ho natin yung bawat gilid ng ating standee letters. Kung gusto mong gawing sideline ho ito, gumamit ho tayo ng Sintra board or kaya chipboard na yung pinakamakapal para malinis ho ang pagkakagawa. May ilan-ilan na rin hong nagpagawa ho sa akin ito at ang usual ho na aking ginagamit na materials or material ay yung pinakamakapal ho na chipboard. Pero kapag pang pamilya lang naman ho ay karton lang ho sapat na para naman ho mas makatipid ho tayo at i-convert na lang ho yung ibang gastusin sa pagkain or sa mas mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. So, ayan na nga, na-cover na ho natin lahat yung ating standee letters at i-finalize na ho natin itong ating ginagawa. Coveran lang ho natin ito ng, ang gamit ko ho rito ay foil, pero parang hindi ko ho masyadong nagustuhan ang foil sa kadahilan ng madali lang ho siyang magusot at hindi masyadong dumidikit yung stick glue. Lagi siyang natatanggal kaya pabalik-balik rin ho ang aking ginagawa. Pero pinilit ko na lang din hong gamitin kasi sayang naman wala din akong reserbang material na pamalit kasi oras na ho ng gabi ko iyang ginagawa. Ginagawa ko ho yan before a night before gawin ho yung pre-birthday shoot para sa aking pamangkin. So, ayan na nga, pinagpatuloy ko na nga ho yung lagyan ng stick glue. Suggestion ko lang ho kapag gagamit po tayo ng foil, mas mainam po na gamitin po natin yung glue dots or kaya yung double-sided tape para mas madikit yung foil sa pagdidikitan natin. So ayun na nga, malapit na ho tayong matapos sa ating ginagawa. O dinamay ko pa kayo sa aking problema sa buhay.
At ito na nga ang kinalabasan ng ating pagpupuyat. At nandito na nga kami sa mismong venue ng aming shoot. Dito po yan sa plaza ng aming municipality. At pagdating nga namin ay naglatag na nga ako dyan ng tela upang dyan maupo ang ating birthday celebrant. At nagsimula na nga mag-set up, maglagay ng ilang balloons para naman mabaling ang atensyon ng bata. At yun na nga, nagsimula na nga ang aming bunso sa pagkuha ng litrato sa bebe na iyan. Naku, titay, bilis-bilisan mo dyan. Parang malapit nang maboard ang bata na iyan. At bawat bata na nahihirapan, may pamilyang nahihirapan din. Kaya ninyo yan, ginusto nyo yan. Ayun na nga, to the rescue ang inang bayan kasi nagsimula ng mabanot ang bata. Oh, ayun na, di nagtagal, umiyak din. And that's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.